Sa bawat sulok ng mundo, hindi na bago ang balitang may katiwalian sa gobyerno. Mga nawawalang pondo, mga tiwaling opisyal, at mga pangakong napapako. Pero alam mo ba, may mga bansa palang kayang patakbuhin ang kanilang pamahalaan ng malinis, epektibo, at may tunay na malasakit sa mamamayan. Sa video na ito, kilalanin natin ang 7 bansang halos walang korupsyon ayon sa Corruption Perceptions Index at iba pang global studies. Isa-isahin natin kung paano nila ito nagawa at anong aral ang pwede nating matutunan. Isang bansang hindi lang kilala sa tsokolate at relo, kundi pati na rin sa malinis na pamahalaan. Ang pamahalaan ng Switzerland ay decentralized. Ibig sabihin, malaki ang kapangyarihan ng mga lokal na pamahalaan kaysa sa central government. Dahil dito, mas malapit sa mamamayan ang mga desisyon at mas madaling bantayan ang galaw ng pondo. Mayroon din silang direct democracy system. Pwede ang mga mamamayan mismo ang magpasa ng batas o kontrahin ang mga batas na hindi nila gusto. Ginagawa ito sa pamamagitan ng regular na referendums. Ang kapangyarihan, literal na nasa kamay ng tao. Ang mga politiko rito ay hindi superstar. Kadalasan, part-time lang ang trabaho nila sa gobyerno at may regular na trabaho pa sa labas. Dahil dito, wala silang panahon o interes na abusuhin ang posisyon. At kung may kasong katiwalian, agad itong lumalabas sa media, iniimbestigahan at inaaksyonan. Walang palusot, walang delay. Sa Switzerland, ang respeto sa sistema ay hindi ipinipilit. Ito ay kusa dahil alam ng mamamayan na ang gobyerno ay tapat sa kanila. Ang Sweden ay matagal nang kilala bilang isang bansang may matibay na tradisyon ng openness at public trust. Mula pa noong 1766, mayroon na silang Freedom of the Press Act, ang kauna-unahang batas sa buong mundo na nagpapahintulot sa publiko na ma-access ang government documents. Ang transparency dito ay literal. Pwede mong hilingin ang tax records ng isang politiko at obligado itong ibigay. Ganyan kalakas ang prinsipyo nila ng openness. Bukod dito, ang kultura ng Sweden ay nakaugat sa egalitarian values. Hindi uso ang special treatment. Ang mga politiko ay gumagamit ng public transport, nakapila sa grocery, at walang mga escort. Ipinapakita nito na ang pagiging opisyal ng gobyerno ay serbisyo, hindi pribileyo. May matibay din silang system ng whistleblower protection. Ibig sabihin, ang sinumang empleyado ng gobyerno na maglalantad ng katiwalian ay protektado laban sa anumang retaliation. Ang ganitong sistema ay nagtuturo ng responsibilidad, hindi takot. At ang takot ng tiwaling opisyal, ang malaman ng mamamayan ang katotohanan. Ang Norway ay isang halimbawa ng bansang may likas na yaman pero hindi naging biktima ng korupsyon. Mayaman ito sa langis at gas, pero ginamit nila ang yaman para sa kabutihan ng lahat, hindi lang ng iilan. Ang kanilang Sovereign Wealth Fund, na tinaguri ang pinakamalaki sa buong mundo, ay ginagastusan ng may lubos na transparency. Tuwing taon, inilalabas ng pamahalaan kung magkano ang kinita, saan ginamit, at paano ito pinrotektahan para sa hinaharap.
Sa Norway, bawat desisyon ng gobyerno ay may kasamang paliwanag sa publiko. Mayroon ding regular consultation sa mamamayan bago aprubahan ang mga malalaking proyekto. Ang mga opisyal ay may mataas na sahod, pero mas mataas ang inaasahan sa kanilang ethical conduct. Ang kultura nila ay nakatuon sa egalitarianism. Ibig sabihin, walang mas mataas sa iba, kahit pa ikaw ay politiko. Kaya naman, kapag may kaso ng katiwalian, kahit sinong opisyal pa yan, umaabot agad sa investigasyon at hustisya. Ang mensahe ng pamahalaan ay malinaw, ang tiwala ng tao ay isang yaman na kailangang alagaan. Ang New Zealand ay isa sa mga bansang pinakamatagal ng may reputasyon ng mababang korupsyon. Madalas itong kasama ng Denmark at Finland sa top 3 ng Corruption Perceptions Index at hindi ito nakakagulat. Sa bansang ito, ang transparency ay nakabaon na sa kanilang legal system. May tinatawag silang Official Information Act kung saan obligado ang mga ahensya ng gobyerno na ibigay ang impormasyon kapag hinihingi ng publiko. Walang itinatago, maging proyekto, budget, o sweldo ng opisyal. Ang mga public officials sa New Zealand ay may mataas na standards. Kahit simpleng conflict of interest, katulad ng pagtanggap ng regalo, ay kailangang i-declare. Kung hindi, maaari silang maharap sa kaso o tuluyang matanggal sa serbisyo. Bukod sa batas, malaking papel ang ginagampanan ng kultura. Ang mga Kiwi o mamamayan ng New Zealand ay kilala sa pagiging direct at fair. Hindi uso ang palakasan o padrino system. Maging sa mga indigenous communities tulad ng mga Maori, ang integridad at kolektibong responsibilidad ay mahalaga. Dahil dito, mataas ang kumpiyansa ng publiko sa gobyerno at dahil nakikita ng mamamayan ang resulta, maayos na kalsada, serbisyong medikal at edukasyon, lalo silang lumalahok sa pamahalaan sa halip na mawalan ng tiwala dito. Kung usapang disiplina at epektibong pamahalaan, hindi mawawala sa listahan ang Singapore. Ang bansang ito ay dating maliit at walang natural resources. Pero sa ilalim ng pamumuno ni Lee Kuan Yew, naging isa ito sa pinakamalinis na pamahalaan sa mundo. Ang Anti-Corruption Practices Investigation Bureau, CPIB, ay may kapangyarihang imbestigahan kahit ang pinakamataas na opisyal. Wala silang pakialam kung gaano kakapangyarihan ang tao. Kapag may ebidensya ng katiwalian, agad itong iniimbestigahan. Isa rin sa mga estratehiya nila ay ang pagbibigay ng mataas na sweldo sa mga public servants para hindi sila matuksong tumanggap ng suhol. Ngunit kapalit nito ay mataas din ang standard ng performance at integridad. Ang mga batas sa Singapore ay mahigpit. Maging ang pagbibigay ng maliit na regalo sa isang government employee ay maaring ituring na bribery. Dahil dito, lumaki ang mga Singaporean na may mindset ng disiplina at respeto sa sistema. Ang resulta? Isa silang modelo ng epektibo, mabilis, at malinis na pamahalaan sa buong Asya. Pangalawa sa ating listahan ay ang Finland. Isa ring bansang consistently mataas ang marka pagdating sa integridad at governance. Ang sistema nila ay nakaugat sa malawak at pantay-pantay na edukasyon. Mula bata pa lang, tinuturuan na ang mga estudyante tungkol sa ethics, civic duty, at kung paanong maging responsable sa lipunan. Kaya pagdating nila sa adulthood, dala-dala nila ang disiplina at respeto sa batas. Sa Finland, malaya ang media
at aktibo sa pag-imbestiga ng mga isyu sa pamahalaan. Ang mga mamamahayag ay hindi natatakot dahil protektado sila ng batas at pinahahalagahan ang kanilang papel bilang tagapagtanggol ng katotohanan. Kaya kung may anomalya man, mabilis itong lumalabas at naaaksyonan. Ayon sa mga Finns, hindi mo kailangang kilala ang mayor o congressman para maayos ang serbisyo. Lahat pantay sa mata ng batas, walang palakasan. At ang pinakakahanga-hanga, maging ang maliliit na opisina ng gobyerno ay may sistema ng regular audit, kaya't hindi kailanman basta-basta makakalusot ang katiwalian. Ang tiwala ng publiko sa kanilang pamahalaan ay mataas dahil may ebidensya itong karapat-dapat pagkatiwalaan. Ang bansang matagal nang nasa tuktok ng mga listahan ng pinakamalinis na pamahalaan sa buong mundo. Ayon sa Corruption Perceptions Index, taon-taon itong nasa top 1 o top 2 spot na may score na halos perpekto. Sa Denmark, ang transparency ay hindi lang patakaran. Isa itong pamantayan ng pamumuhay. Ang mga pampublikong dokumento ay bukas sa mamamayan. Halimbawa, kahit sinong Danish citizen ay may karapatang i-access ang mga government budgets at meeting notes. Walang tinatago, walang pasikot-sikot. Ang mga politiko ay tinitingnan bilang civil servants, mga lingkod bayan, hindi mga hari. Hindi rin uso ang political dynasties o patronage politics. Ang mga kampanya ay pinupunduhan ng publiko at may mahigpit na regulasyon para hindi makalusot ang mga may personal na interes. Kahit ang mga opisyal ng gobyerno, kapag napatunayang sangkot sa kahit maliit na anomalya, agad na nagre-resign at hindi na kailangan pang palakihin sa media. Sa kultura nila, ang hiya at integridad ay mas mahalaga kaysa sa kapangyarihan. Ang mga bansang ito ay patunay na hindi imposible ang malinis na pamahalaan sa pamamagitan ng matibay na batas, kultura ng disiplina, malayang media, at aktibong mamamayan, naabot nila ang isang sistemang halos walang katiwalian. Hindi ito perpekto. Ngunit kung kaya nila, kaya rin natin. Ang pagbabago ay nagsisimula sa impormasyon, at ang impormasyon ay kapangyarihan. Kaya ang tanong, anong uri ng pamahalaan ang gusto nating itaguyod para sa susunod na henerasyon? Kung gusto mo pa ng ganitong kaalaman at inspirasyon, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Sama-sama tayong matuto, magsaliksik, at maging inspirasyon sa iba. Maraming salamat sa panunood at tandaan, ang kaalaman ay kapangyarihan. Gamitin natin ito para sa ikabubuti ng lahat.